Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Nangyayari dito kay Dilima at Wow, talaga naman. May patakik-patakik pa. Mag-toothbrush ka, Brad. Para di mo tinatakpan yung bunganga mo. Sabi niya, okay yung ginawa mo, okay yun. Naging champion ka kahit walang kalaban. Nag-set ka ng laban na para kang sinto-sinto na ikaw lang nag-agree tapos okay na kagad. Di ba? Yung sabi ni Dilima. Sa tumango naman ito, ganun talaga ako. Meron talaga akong tama. Hindi ako nagkakamali, lagi akong tama. Kaya malakas ang aking tama. Di ba? Yun ang sagot nitong si ano. Congratulations being the boxer of the year. May chemistry, ha? Ako, pangarap ko sa inyo, ang wedding wish ko sa inyong dalawa, sana marami kayong anak, maging kamukha lahat ni Tori. Tigilan yan, ito na yung pinaka quotable quote. Quotable sa mga sinabi nitong si Marcos Jr. sa kabuuan ng kanya zona. Actually, gusto kong tiisin, ha? Gusto kong panuurin, di ba? Gusto ko natin ano pa ba yung mga mambanat nitong si Marcos Jr. Ito mga kababayan, pag kayo na humusga dito, game. Uhusay at tumataas ang kumpiyansa. Sumusunod sila sa yapak ng ating mga kampyon at world-class na athlete tulad ni Senator Manny Pacquiao, ni Heidelin Diaz, ni Caloy Yulo, Ira Villegas, Nesty Petesio, EJ Obiena, Alex Ayala, ang Paralympian natin na sina Gerald Mangliwan, Sandy Asusano, Angel May Otong, at Ernie Gawilan. Sama na rin natin yung bago nating kampyon, si PNP Chief Nick Torres. Yun! Palakpakan natin, Yun na yun, palakpakan! Ang ganda ng ngiti ng unggoy, Ganda na. Magbaw ka, Brad, baw ka. Anak ng toka lang, Yung mga nakapaligid dito kay Nicolas Torre, pinagtatawanan siya, Anak ng toka, kaya mo palang magpakaklaon para sa pwesto, no? Ang bihira, oo. Gulat si Chief PNP. At Gulat daw. Sino ba namang hindi magugulat? Anak ng toko, wala siya kalaban, naging champion. Ganito kalakas ang nitong mama na to. Lakas ng tama ng pulburon niya, no? Siguro mataas ang sugar niya yung mga panahon na yan kasi banat ng pulburon yan, siguro taas na taas yung yung tama ng sugar sa kanya. Nag-halusinate na sa taas na sugar niya. Eto, matindi dito. Yung mga nabanggit niyang pangalan, Heidelin Diaz, Manny Pacquiao, E.G. Abiena, yung mga pangalan na yun ilano nila ang kanilang buhay sa pag-iensayo sa sports na kanilang linalabanan. Diba? Unfair doon sa mga individual na yon na ihahanay mo ang isang aso sa kanila, Marcos Jr. Kung ako si Manny, magagalit ako,
Anak ng tokwa, ihahanay mo ang pangalan ko diyan kay Nicolas Torre. Ako si Heidelin Diaz, ihahanay mo ang pangalan ko na ang tagal kong nagbubuhat ng mga barbel para lamang maisunod sa pangalan ko, yung pangalan nitong si Nicolas Torre. Anak ng tokwa, Mr. President, please lang, next time na mag-show na kayo, wag nyo nang banggitin ang pangalan ko. Kung ihahalin tulad nyo lang ang pagiging champion ko sa aso yung taga-tahol dyan sa Malacanang. Di mo ba ano yun? Di mo ba, ika nga, sa napakatagal na panahon na pag-iensayo, binigay nila ang kanilang, ika nga, lahat ng kanilang lakas, enerhiya, panahon, oras, di ba, para lamang mag-champion. Hihahanay nyo sa isang clown na kagaya nitong si Torre. Mahiya naman ho kayo sa atletang Pilipino. Ginawa nyong katatawanan ang ating mga kampiyon. Walang ya kayo. Eto mga kababayan, dito na tayo. Malalim ang pag-aanalisa sa mga kabuktot ang pinagsasabi nitong si Bangag. Eto si Prof. Malutigia. Gang! Gang! Siyempre, pati Ay, iba yun, Gang. Dito pala tayo. Wait lang. Yun! Of the speech. Of course, Andiyan si Malu, Jinggoy. Diniva and I were talking about Nagawa mo the dyan, flood Jinggoy. control, the flood issue, because of the 4 typhoons that hit. Oh, yung mga panggap kaharap. Tawag sa mga yan, panggap kaharap eh. Pagkakaharap eh, nagpapanggap. Diba? Yan yung mga crocodile. Yan yung mga kung sino makaharap nila. Yun ang sa kanila Country silang and the Habagat. And finally, we actually heard the President talk about it. Very important. Ulitin na lang natin, Nilo and Malu, what the President said. Tungkol doon sa mga flood control projects, he wants a list from the past 3 years that should be submitted to his office para pag-aralan ito. Maganda yung mga sinabi niya, tigilan na yung mga for the boys, mahiya naman kayo sa mga binaha, mahiya naman kayo sa mga ating mga anak. Alam niya na merong for the boys. Alam niya na merong kakurakutang nangyayari pero tuloy-tuloy lang. Anak ng Petrang Garapata, ganyang kawalang niya ang presidente na yan. Eh kung alam mo palang merong for the boys, bakit hindi mo ipakulong? Mga kaalyado mo yung mga nagpo-for the boys. Ngayon, gini-guilt trip mo na lang sila. Ang kanyang panlaban sa korupsyon ay guilt trip. Maawa naman kayo sa mga anak ng tokwa, kung madadaan pala sa guilt trip yung mga yan, eh di wala nang korupsyon sa Pilipinas. Mula sa umpisa ng ng walang hangganan, gini-guilt trip na natin yung mga yan eh. Lang yan. Na taong bayan at ating mga anak na that eventually will have to pay for all the debt that is incurred because of these flood control projects. Kahit si Dean tsaka si Malu, medyo si Malu pumalakpak nung pumalakpak ako para nag-iiba na ang hangin para sa akin. Sige nga, sabihin mo yung sinabi mo. Oo, alam mo, natutuwa ako. Nung umpisa, ako'y nalulungkot dahil parang it's the usual State of the Nation address. Bago dumating siya dun sa spiel niya na mahiya naman kayo, it was like, yes, you have a listing of all these promises, but at the end of the day, where will I get the money? Because there was nothing on corruption. But when he segued to the flood control and his demeanor and his facial expression changed, and he was telling the members, mahiya naman kayo, paulit-ulit. It's a reiteration of mahiya naman kayo, mahiya naman kayo, mahiya naman kayo. That to me was the State of the Nation. And I thank him for saying that because that is what Filipinos feel about this thing. Oh. Mahiya naman kayo. Right. Tama, napifeel natin yung mga bagay-bagay na yun sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Pero bilang presidente at alam mo pala na mayroong nangyayaring for the boys, yung statement na mahiya na lang kayo, eto hindi naman sa kinukontra ko itong si at Prof. Malo. Matalino yan. Pagdating sa pag-aanalisa, pagdating sa pagkilati sa ito bilang isa ordinaryong Pilipino. Ang tanong, bakit hindi mo madiretso yung mga nagpo-for the boys? Kasi mga kaalyado niya rin. Hindi niya pwedeng sabihin na, oy, tigilan niyo yan. Babanatan ko kayo. Ang ginagawa niya, dahil nga weak leader siya, kailangan niya nang magparinig sa SONA.
Hindi niya ko kaya kumprontahin yung kanyang mga kaalyadong nagpo-for the voice. So I think that's the line of the year. Mahiya naman kayo. Yeah, di ba? Well, I counted number of The applauses. dean, yes, so was the one who 121 rounds of applauses. Wow, 120? better than the first three. And 2 standing ovations. Yeah. Dalawa pa rin. Yes. So, not very different from last year when you counted 120. 120 and the standing two ovation, that's standing right. ovations. So, maganda yung sinabi niya dahil as mentioned a while ago, for those of you who might have just joined us, the three of us were actually really talking about it. Sa lahat ng mga nanguna, sa lahat ng pera po natin na ginamit sa mga flood control projects, ito ay siguro, it raised awareness many years for the past many years, but especially this one kasi it happened right before the President's State of the Nation address, and ang dami talagang binaha at ang daming naging problema. Para kasi no, palala siya ng palala. And we knew this all along. That the typhoons will be stronger. Even the President actually mentioned that in his State of the Nation address last year. Tsaka yung maganda yung sinabi niya na they will file cases against those responsible. Including Pero sinabi niya, contractors. He will prosecute, contractors. including the contractors. Pero ano The dapat yung government. bago yung contractor? Audit and review of government projects, and then make it online, available to the public. At saka to be kahit accessed. kung yung ghost, sinabi niya, Ghost kung wala. projects. Oo. Check nila lahat. Sa listahan niya, ang haba ng sinabi niya doon, yung meron, nabawasan, at ghost. Malaking bagay yun. Meron, At saka alam mo, Naniwala naman ho kayo. Hindi naman sa pag-aano, hindi naman sa binabanatan ko yung mga pinapakinggan natin dito. Sinabi niya, hindi papasok ang ICC. Not in a quintillion years. Not in 100 years. Itigil ang impeachment. Ayoko yan. It will divide the nation. Oh, ayoko ng impeachment. Tuloy sa House of Representatives. Kung ano man ang lumabas sa bunganga ni Marcos Jr., yun ang kabaliktaran ng kanyang gagawin. Hindi ko binabanatan si Pro Malo, hindi ko binabanatan ng ating crush na si Ma'am Pinky Web dyan. Tayo ho kumbaga ang pinanggagalingan natin dito yung 3 taon na panluloko ng ginawa ng mama na yan. Bigay na natin sa kanya, ito ang kaarawan ng pagiging presidente niya, itong sintu-sintu nating presidente. Pero yaang pinagsasabi niya na yan, yung mga kayabang, kung nung nagdaang taon, 5,500 flood control ang pinagmalaki niya. Dito naman sa isang to, i-audit namin yung mga flood control. Di ba laking kabalbalan nun? Ngayon, para sa akin na maniwala dyan sa mga pinagsasabi ng unggoy na yan, hindi ho salita ang makakapagkumbinse sa sambayan ng Pilipino na merong laman yung mga salita na lumalabas sa bunganga ng mama na yan. I-share nyo ho itong video na to. Kailangan itong marinig ng ating mga kababayan kasi maraming mag-hype dyan sa mga kabalbalan, kabuktutan na pinagsasabi na yan ni Bangag. Kailangan ho nilang marinig, kailangan ho silang ma-remind kung gaano kalakas ang tama ng mama na yan. Lagi siyang tama, hindi siya nagkakamali. Yun ang ibig ko sabihin. Malakas ang tao, malakas ang mali. O gano'ng kalakas ang mali ng tao. Pangit yung quality. quality, oo. Hindi kasi- Tapos yung nawala, talagang wala. Gumanon siya, di ba? At saka ang maganda pang isa na sa tingin ko dapat palakpakan natin lahat. Nakita po natin what happened to the GAA 2025, and he said, if you pass a GAA which is different from the priorities of my administration under the National Expenditure Program, ibabalik ko yun sa inyo. At Utak. Hindi ko pinapanood kung ano lang sinasabi dito ni Prof. Malu ang ating re-react. Kasi yun ang mga, kumbaga, ihimayin nila yung mga punto de vista. Ibabalik? Dito ako na-high blood. Brad, alam mo na palang may problema yung 2025. Bakit hindi mo binalik? Alam mo pala naka-knowledge mo sa zona mo na may problema. Bakit ginagamit nyo pa rin? At kahit tayo ay magkaroon ng reenacted budget, I don't mind, sabi niya. that is very
Reenacted budget, gustong-gusto niya yun eh. Itong budget na to, ang daming kabuktutan eh. Na-checkmate na naman tayo ng bangag. Dapat one step ahead tayo mag-isip dito sa mga advance mag-isip yan eh. Hindi na, magre-reenacted tayo mga kababayan. Nakita nyo naman kung gaano karaming insertion na ginawa nila dito sa budget na to. Naknan to ko ah. Kita na eh. Alam na natin kung saan tatakbo usapan eh. So, bilang isang ordinaryong meron dito sa social media, yung tipong ilinalatag pa lang nila yung kabalbalan, dapat nalalaman na natin. Binder, ika nga, done that. Yung naniwala tayo sa sinasabi ng unggoy na yan. Di ba? Ano na ba sinabi niya na ginawa niya? Okay, magaganda sa yung unity, itutuloy natin ang pinagpatuloy ni Digong. War on drugs. Pagkakaisa, pangit ba yun? Di ba nagpapalakpakan tayo nung panahon ng kampanya dyan? Di ba? Anong nangyari? Kung anong sinabi ng mama na yan, nung panahon ng kampanya, sa 3 nagdaan na sona, lahat ng pinangako ng buwisit na yan, walang nagkatotoo. Kung anong lumabas sa bunganga niya, yun ang kabaliktaran ng mangyayari. Siguro dito sa isa na to, yung reenacted budget, talagang yun ang mangyayari. Kasi alam nila, maraming gatas itong 2025 budget. Huwag mo kayong magtaka kung yung 2026 budget talagang lolokohin nila para mag-reenacted budget tayo ng 2026. Kahit gaano ko gustong namnamin yung pag-sugarcoat na ganito yan. Sarap pakinggan, palakpakan. Ang daming, wag natin bilangin yung mga palakpak kasi mga nandun, mga puro sira ang merong mga kulang-kulang yung karamihan ng mga congressman na nandun. Lahat, hindi para sa atin na pakinggan yung mga palakpakan. Actually, hindi na para sa atin pakinggan ang mga sinasabi ng bangag na yan. Hopeless na ho tayo. Susunod na 3 taon, wala na ho. Sa 2028 na lang ho talaga tayo makakabawi. May Celtic sa utak ang mga nakaupo sa administrasyon. Mantakin mo kung tama ang utak ng presidente na yan, bakit hindi niya tanggalin si Martin Romualdez? Kalahati ng problema na kinahaharap natin dahil sa buwisit na pamumuno ni Romualdez dyan sa House of Representatives. Ang habang post nun, no? Sabi ko sa inyo, magpo-post din ako. Hindi naman ako dire-diretsong nagsasalita dito. Nagpo-post din ho tayo. Hindi, di ba? Nakakalungkot lang kong isipin na... Ako. Strong, especially in the light of he's supposed to... Pero I love Prof. Malutigia. Prof, alam mo naman kay PH Update. Mahal ka namin dito sa PH Update. Marami ho kayong pagpapaliwanag na pinakikindagan namin. Marami kayong yung mga survey ninyo. Sinusubaybayan namin yung mga video dyan sa Publicus, di ba? Pero dito sa isang to, I beg to disagree. Kayo ba? Ano masasabi nyo? Ako yun lang. Wala eh. Ano yan eh. Yung mga nakarap dyan, mga panggap kaharap. Lahat ng sinabi niya, puro to submit his SNP by 30 days, August. So let's see how Congress is going to act on that. So siguro balikan natin, Dean and Malu, for context. No? Yung NEP kasi, it's called the National Expenditure Program. Yan po ay nanggagaling sa gobyerno. Kunwari, yung DILG, yung DSWD, they all submit a budget. Kinakala po yan, pinagsasama-sama at lalabas, for example, 6 trillion pesos, 7 trillion pesos. And then that is given to Congress, and then Congress studies this, kaya po nagkakaroon ng mga budget deliberations sa mga chair ng mga different committees, and then dito po nagkakaproblema sa BICAM. I wish though the President had mentioned something about the BICAM because there's been a lot of appeal from the public to make it more transparent. Parang hindi niya ata nasabi yun, ano? There was no talk about that. But there was a warning, as Malu and Dinilo were saying that if it's not aligned with my budget, I'm not going to pass it. I will veto it. I will veto it. Right. I will return it to Congress. Yeah. So interesting.
Yeah, and also he dealt on topics that resonated to the common masses, no? Food security, employment opportunities, adequate healthcare, Yung healthcare. public transportation, connectivity, and then of course the legacy project on transformation, digital transformation. If he can implement Yes, all of this, and if the money is there, it's very ambitious. I mean, it resonates with the Filipino people. If he can implement, well, we will give the president standing ovation. Yes. And In of course, fairness, it was very detailed. very detailed. very detailed na towards the end ang comment ko kay Pinky, asan yung punchline? Wala pa ako narinig. So ang una kong dating sa akin yung punchline, the national athletes. Because usually during sports activities, we are united as a nation. Nung sinabi yung mga atleta, no, talagang parang yun ang parang euphemism niya sa unity, that there are several ways of looking at unity. Example, itong sports development natin, itong mga atleta natin. But he was quiet about the Supreme Court, the impeachment, and the ICC. Yung elephants in the room, I guess, this SONA is more of looking forward, moving forward. Moving forward sa pagnanakaw nila, Prof. Malu. Moving forward na magka-reenacted budget tayo para yung lahat ng insertion na ginawa dito sa 2025 budget, mapakinabangan pa rin nila. Moving forward tayo, hindi niya tinalakay yung impeachment, yung ICC, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si VP Sara, kasi naduduwag siya. Ayaw na niya na putaktihin siya ng mga taga-suporta ng mga Duterte sa social media. Anyway, kahit hindi mo binanatan, ika nga araw-araw, gumawa ka ng yung pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo sa ICC. Gumawa sila ng bato at paulit-ulit nilang pinupukpok sa ulo nila araw-araw. Dahil yung problema na yon, hanggat di nakaka-uwi si Tatay Digong, nako, yari kayo, hindi namin kayo titigilan dito. Di ba? Yung impeachment, gumawa sila ng bato na ipupukpok sa ulo nila. O lahat ngayon, kalaban na nila. Kakampi na lang nila yung mga magnanakaw, mga siraulo, mga merong saltik sa pamahalaan. Yun ang gustong ipagpatuloy, yung impeachment na yan. Pero karamihan sa ating mga kababayan, ayaw yan. Yun lang naman ho yun. Moving forward, kung paano sila makapagnakaw ng mas marami pa. Yun ang ating nabasa dito. Hindi ko pinanood kasi sayang yung oras ko pero kaya hindi ko rin pinanood tong pag-aanalisa nito ni Prof. Malutikia. Kung napanood ko to, papalabas ko ba? Papalabas ko naman para mabigay ko yung ika nga I beg to disagree ko dito kay Prof. Malutikia. Pero yung pagrespeto ko dyan sa alin na yan, mataas. Ano ko yan, yung mga pag-aanalisa niyan na pinapakinggan ho talaga natin. Kasi malaman mahusay ho siya. Pero dito sa isa na to, I beg to disagree, Prof. Malutikia. Wala naman ho akong kwento. Kumbaga, yung mga opinion ko, isa lang ang pang-ordinaryong tao lang naman. Pero kayo ipapakinggan. At marami ho kayo makukumbinsi dyan na ika nga, kakaiba itong SONA na to. Yung mga pinangako niya, ewan ko kung paano naging kakaiba to. Ang kakaiba lang dito, sa SONA na to, yung date. Kasi last year, 2024, ngayon 2025 ang SONA. Maliban doon, lahat yun puro kabalbalan na. Making the lives of the Filipinos better. But Yes. let's not forget, he started it with the elections. The result of the elections and- was And there was a line there Wake-up that period I para sa learned kanila. from Wake-up you. call, rather. Yeah. Oo, I learned from you. So interesting yung 3 taon po, no? Ako kritiko ng administrasyon, pero for someone to say I learned from you in the past 3 years, I think that in itself hindi malalim pero ordinaryong tao, parang alam ko po nagkulang ako, natuto na ako sa inyo. So that is something that I will bring Alam niyo yung mga drogista. Yung tipong maglalelo sila ng 2 buwan, 3 buwan. Dahil nakaramdam sila na delikado na yung buhay nila. Tagilid na sila, natitiklo na sila. Di ba babait yan? Yung tipong kakain na ng marami, matutulog na sa gabi, di na masyadong maglalabas. Pero yung niyan, yung ika nga demonyong nakapatong sa ulo niya, yung unggoy na tinutukoy ni Tatay Digong, yung unggoy ng illegal na droga, kahit na nakalaylo siya, nagpapalinis siya ng katawan niya, ipina-flush out niya sa sistema niya kung ano mang ginamit niya,
nandun lang yun. Kasi addiction yan eh. Nasa utak mo na yun. Yung feeling, hindi mawawala yun. Experience yan eh. Kung paano yung una kang na-in love, una kang na-broken hearted, una kang, di ba? Lahat ng feelings na yan, nandyan yan sa puso mo. Una kang natakot, una kang nasaya, lahat ng mga feelings na yan. Yung feelings ng idinala sa'yo ng substance na yun, hindi mawawala yun. Nandyan at nandyan yun. Di ba? Ngayon, pagka, okay na. Convinced na sila na malinis na ako, doon na naman babanat yung mga yan. Dito sa isa na to, pagka pinalampas natin yung mga kabuktutan na yun ni Marcos Jr., makakaisa. Mo, sige. Sige, sino gusto makipagpustahan dyan? Magpupustahan ako. Kahit hindi ako nagsusugal. Sige, pustahan tayo dito. Sa susunod ni Sona ni Marcos Jr., yung estado ng ating bansa mga panahon na to, kung yung problema natin 10, sa susunod na zone niya magiging 50 yan. Sige, lahat ng sinabi niya, investigasyon sa flood control, yung mga projects, yung mga contractor, kung hindi mangyayari yan. Ito lang ang mangyayari dyan, magkaka-reenacted budget tayo. Dahil talagang ibabalik nila yung budget. Diba? Ibabalik nila yan. Dahil gusto nila itong 2025 kasi maraming insertion. At least for the whole year, looking forward to what he said today. How would you describe that? Is that humility? Yes, okay. yes, humility and to a certain degree, Ang ganda ni Ma'am Pinky Web. Pagka nakikita ko siya naka-Pilipiniana, di ba? Ang ganda-ganda niya. Ano siya? Para siyang Perry. it's really very hard to be president of this country. Well, I'm a professor, so I grade students accordingly. So Okay. if I have to grade the president in this zone, I would have to do at least 94. At really? least 94. Bakit hindi mo pa ginawang At least. 95? Because, in UP and UST, it's difficult to yeah, give that's true. Nobody gives flat one, right? So, That's right. at least How is it? 1.25. Sorry, how is it, Dean? It's difficult to get flat. Yung tipong nakakatawa ko, yung tipong itong mga individual na to, bibigyan nila ng grado, seryoso si Marcos Jr. Dahil lamang nagsalita siya, kahit sandamukal na naghihirap sa Pilipinas at kaliwat kanan ng korupsyon, sinabi niya na lang na iimbestigahan niya itong ganito-ganyan, tapos 94 kagad yung grade niya. Kayo naman dyan sa huwag kayo magpahulata sa sambayan ng Pilipino. Huwag naman nung ganyan. Hindi porket nagsabi ng ganito-ganyan ng presidente, automatic burado na yung mga kabalbulang ginawa niya sa mga nakalipas na panahon. Napakaraming skandalo, napakaraming problema. Walang humpay na pangungutang pagbibenta ng ginto, ganito-ganyan, di ba? Tapos nag-show na lang siya ng isang beses, 94 kagad. Hello! One in course, the college that I teach, UP and UST, is high 1.1 is usually the highest. So I'm giving the president basically 1.25. So this is very high. All right, we're just going to check the situation along Commonwealth Avenue in Quezon City. Our George Malimbani. Ganda talaga ni Madam. Ayun na nga mga PH, ba't laging si Ma'am Pinky Web ang ginagawa mong reaction video? Kasi gusto kong nakikita sa frame ko yung mga magaganda. Ito si Leila, kaya nakaside yan. Kaya ko lang naman sinama yan dahil nakaside yan eh. Sige, tanong ko nga sa inyo, hindi ba maganda si Ma'am Pinky Web? Pagka sinabi nyo hindi siya maganda, nako. Magkakaproblema tayo, mag-unsubscribe na kayo. Yan na nga mga kababayan, dito na ako natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat at kung ano man ang mga propaganda maglabasan, nawa ang ating mga decision sa buhay hindi basta-basta ma-influensya ng ating mga maririnig. Kahit itong mga sinasabi ko dito, kung merong mali, huwag niyong pakinggan. Marami dyan na mas magaling kay PH. Hindi naman ako magaling. Marami dyan. Diba? Tayo dito, mga usisero lang naman tayo diba? Sa social media. Di naman tayo political analyst o kung ano pa man, vlogger pero timbangin nyo, meron kayong narinig kay PH, meron kayong narinig dito, alin ba ano ba nangyayari sa bansa natin ngayon? Gumaganda ba estado ng buhay natin? Gumaganda naman, sinungaling si PH. PH, sinungaling ka. Dapat pangalan mo, PH, sinungaling. Diba? Yung
kunyari sinabi ni PH Update na yung mga flood control, maiimbestigahan ba yan, ganito, ganyan, wala naman talagang flood control, di ba? Tapos bigla-bigla, meron nagsaltang vlogger, sabi niya, meron, ito yan. Tignan nyo ang kapaligiran nyo. Ngayon, pagka nakita nyo hindi lumubog, sabihin nyo, PH, sinungaling ka, may flood control pala. Ganun yun. Sinabi ko, wala, dahil merong lubog, yung baha, yun ang aking resibo. Ngayon, etong nagsabi na meron, flood control, tapos hindi lumubog, balik ko kayo sa akin.